Hindi ko po alam kung natanong nyo na minsan sa inyong pagdarasal, Panginoon, bakit nangyayari sa akin ito? Pag sobrang hirap na ng ating mga problema, pag sobrang lungkot na natin at hindi na natin alam kung anong gagawin, di ba minsan napapatanong na lang tayo, Panginoon, bakit ba hinahayaan mong mangyari ito sa akin? Yan din po yung tanong ng isang tao na tumawag sa akin. Sabi niya, Father, hindi naman ako masamang tao. Palagi akong tumutulong sa mga simbahan. Tapat po akong nagdo-donate. Actually, sinusundan ko po yung 10%. Pag may nakikita po akong simbahan na pinapagawa, nagbibigay po ako. Walang mintis. Ganyan din po, pag nangangailangan ng aking mga kapatid, kamag-anak, nagbibigay ako dahil nakapag-abroad po akong may kaya. Walang anuman po sa akin yung pagtulong ko sa kanila. Pero bakit nung nagsimula pong pandemya, nawalan po ako ng trabaho at ang aking asawa? Kami naman yung nagipit, kami naman yung nangailangan, kami naman yung naghirap. At ngayon naman pong ako nagpapatulong sa kanila, bakit ang hirap nilang magbigay sa akin? Pinautang nga ako, agad naman ako sinisingil. Nasaan yung malasakit na sana ibalik man lang nila sa akin? Nung silang nangangailangan, hindi ko naman sila ginigipit. Bakit ngayon akong pinapahirapan nila? At ang nakakalungkot dyan, para daw makabayad ako doon sa mga utang ko, kinukuha nila yung lupa na dapat mamanahin ko. Yun na lang po yung inaasahan ko, Father, na pagkatapos po ng aking pagtatrabaho dito sa abroad, sana may mauwian po ako sa Pilipinas, pati ba naman yun kukunin nila? Bakit ganyan po ang Diyos? Alam niyo po yung sagot ko sa Kanya, sabi ko, bayaan mo sila. Kung gusto nila, kunin nila yung lupa mo, sige, hayaan mo. Huwag mong hahabulin. Kasi ito yung tandaan mo. Kung alam mo malinis ang konsensya mo, kung alam mo tapat ka, kung alam mo mabuti ka, wala kang sinasaktan na tao, hindi ka papabayaan ng Diyos na magdusa na walang katuturan. May nawala, may kinuha sa iyo, tandaan mo ito. Ibabalik ng Diyos, papalitan ng Diyos yan, sobra-sobra, tik-tik, lig-lig, umaapaw, magtiwala ka sa akin. Bakit? Kasi nangyari din sa amin, sabi ko po. Nung panahon na nagpapari ako, nung panahon na nag-aaral kami ng kapatid ko, wala din kaming pera. Anong ginawa namin? Naisangla namin yung bahay ng lolo't lola namin para magkaroon kami ng pera, pambayad ng matrikula, para makaraos kami. Ang hirap, patong-patong na mga utang. Pero anong nangyari? Dahil nanatili kaming tapat, dahil nanatili kaming lumalaban, dahil nanatili kaming nagtitiwala sa Diyos, tignan niyo po, hindi lang yung nabayaran namin yung utang na yon, natubos na namin yung lupa, yung bahay, nakapagpagawa pa kami ng bahay na para sa amin. Kaya pabayaan mo sila at manatili kang nagtitiwala at sumasampalataya sa Diyos. Hindi ba mababasa din natin sa Biblia yan? Sabi ni San Pablo sa mga tao ng Roma, what is our present suffering in comparison to the glory that is to come, that will be revealed to us? Ano ba yung nirereklamo nyo? Yang inyong mga paghihirap, yang inyong mga sakit, wala yan sa kalingkingan na makikita nyo, mararanasan nyo at ibibigay ng Diyos ang kanyang ligaya, ang kanyang kalwalhatian kung mananatili kayong naniniwala, nananalig sa Kanya. Alam natin yan, na kung ikaw ay magdurusa para sa Diyos, gagantimpalaan ka niya. And what is the reward for the suffering of the righteous? We call this resurrection. Hindi lang yung buhay, panibagong buhay. Alam natin yan. Kwento ng ating Panginoon. Jesus did not deserve to suffer and die very humiliatingly on the cross. Nakakahiya, nakamatayan. Pero bakit hinayaan niya na siya ay magdusa, mahirapan, mamatay para sa pagmamahal sa atin? At walang pag-aalinlangan sa Kanya dahil alam niya pagkatapos ng pagdurusa, dahil siya'y tapat sa Kanyang Ama, bubuhayin siyang muli at pagkakalooban ng bagong buhay. Ganyan din na narinig natin sa unang pagbasa. Isang nakakabilib na kwento tungkol sa katapangan ng mga Hudyo na ayaw mag-alay sa mga Diyos-Diyosan ng mga Griego. Tinatakot sila kung hindi sila sasamba sa mga Diyos-Diyosan, sila daw ay mamamatay. Paunti-unti, sila'y pinapahirapan, tinatakot, puputulin daw ang kanilang dila, uunti-untiin, aalisin ang kanilang mga daliri, kamay, paa. Pero anong sagot nila?
Dila lang yan, kamay lang yan, lang yan, buhay ko lang ito. Bakit? Itong buhay na ito ay galing sa Diyos. At alam ko kung ako'y tapat sa Kanya, bubuhayin niya ako muli. Napakatapang. Saan nanggagaling ang tapang na yon, ang lakas ng loob na yon? Sa pananampalataya sa Diyos. And remember that when you have this deep faith in the Lord, you know that God will reward you and God will reward you generously. Tandaan niyo po yun. It is not only a reward, but it is a generous reward. Kaya tanungin niyo po ang inyong sarili. How deep is my faith in the Lord? Because if you have this deep faith in the Lord, God will make a way. Amen? Bakit nanghihina tayo sa ating pananampalataya sa Diyos? Wala ba tayong bilib sa Kanya? Ang Diyos na mga imposible? I say to you, my dear friends, we have a great and awesome God. Amen? Makapangyarihan at walang kapantay na Diyos. Kung kaya kang bigyan ng buhay ng Diyos, kaya din niyang ibalik at dagdagan kung ano yung mawawala o masisira sa iyong buhay. Basta tandaan mo, live your life for God. Die for Jesus. Dahil kung hindi ka nabubuhay para sa Diyos, dahil kung hindi ka mamamatay para kay Kristo, anong mararanasan mo? Anong matatanggap mo? Kaparusahan, pagdurusa. Hindi ba yan ang narinig din natin sa turo ni Kristo? Those who save their life will lose it, but those who lose their life for my sake will gain it. Yun yung susi sa buhay at panibagong buhay. To live our life for God, to die for Jesus. Huwag kang mag-alala. Something better is coming your way. And that is our hope. That is the good news. Sabi po nila, ang Diyos may dalawang muka. Una, the face of God who is just. Matuwid na mukha ng Diyos. And what is the justice of God? Alam naman natin, pag meron kang ginawa, may epekto, may kapalit. Hindi po ba? Pag nagkasala ka, sigurado asahan mo, mapaparusahan ka. Abusuhin mo ang katawan mo, magkakasakit ka. Magloko-loko ka sa iyong pagtatrabaho, masisisante ka. Lokohin mo ang asawa mo, ang pamilya mo, baka umalis sila o paalisin ka sa bahay. That is just. There is a cause and effect of the things that we do. Pantay lang pinapakita ng Diyos sa atin. But remember the second face of the Lord. And what is it? That God is merciful. Ang muka ng awa ng Diyos. You go to the Bible, you read the Holy Scripture. Those two words are always in combination. They're always together. Makikita mo that God is just and merciful. The Lord is merciful and just. Hindi naghihiwalay. Yan ang Diyos, parang isang barya, dalawang muka. At ano ang awa ng Diyos? Ay yung may pagkakaloob siya sa iyo na higit sa inaasahan mo. Many times we pray, yes, we are asking for things that we deserve. Lord, deserve ko naman yung maging masaya. Lord, deserve ko naman umangat kami sa buhay. Lord, deserve ko naman maging matino ang aming pamilya, itong aking asawa. Lord, deserve ko naman na maging maayos ang aking pangangatawan, magkaroon ng mabuting kalusugan. But remember this, my dear friends. When you do not receive what you deserve, God is only preparing that you receive more than what you deserve. Bakit wala pa yung grasya na hinihingi mo? Hinahanda pa lang ng Diyos. Higit kasi yung ibibigay niya sa iyo. Ganyan ang ating Diyos. Do not limit God with your imagination, with your thoughts. Humihingi ka, maging successful ang business mo, baga higit pa dyan ang matatanggap mo. Kung minsan yung mga iba umiiyak, sila may sakit, sabi ko, count your blessings because God is giving you more blessings. What is that? May sakit nga pangangatawan, nakita naman yung mga anak, nagsama-sama, nagkakaisa. Nakita yung mga tunay na kaibigan, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng pagkain, nakakaraos. Maaaring wala kang trabaho, pero kung nanatili ka doon sa iyong trabaho, anong nangyari sa iyo? Baka ikamatay mo sa stress, di po ba? Yung mga iba sinasabihan ko, yung mga broken-hearted, bayaan mo because you deserve someone better. Amen? Yung kakilala ko, iyak ng iyak. Iniwan daw siya ng kanyang misis. Yung misis yung nagloko, yung misis nakakita ng iba, nakisama sa iba.
Ang matatapang na ngayon, mga babae. Pero sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Don't stress yourself. Tignan mo na ang good news sa kanya. Nandun sa US, nakakita ng magandang trabaho, napakataas ng income, ng salary. God will not allow us to suffer uselessly. Remember that, my dear friends. Most especially if you know you are faithful to the Lord. The good news is, God will give you more than what you deserve.